Mamamasyal. Kasama ba sa plano mo na si Yesu Cristo ay maparangalan mo ngayong mahal na araw? At sa paanong dahilan mo mapaparangalan si Jesus? Ngayon ay linggo ng palaspas. Pag-alaala sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, pagsalubong sa Kanya. Hanggang dun lang ba? Ngayong linggong ito, o araw na ito, inaasahan ng Diyos na ang mahal na araw sa inyo ay hindi ngayong buong linggong ito lamang. Ang mahal na araw na ibinigay ni Jesus ay panghabang buhay niyo. Sa inyong pag-alis dito, kung saan man kayo pupunta, dalhin nyo na si Jesus. Makikita yan sa anyo nyo. Makikita yan sa salita nyo. At higit sa lahat, kitang-kita yan sa gawa ninyo. Praise the Lord, amen. Di naman kailangan pumunta ka pa sa bundok para masumpungan mo ang Diyos. Ngayon, nandito kayo. Nasa ilalim kayo ng bubong. Kinakausap kayo ng Diyos na hindi nyo nakikita. Kapagkat yung puso ninyo, yan ang kinakatok niya. At sasagot kayo, Panginoon, mahirap magbukas. Matagal na nakapadlak to. Pagkat galit na galit ako dun sa kaaway ko, kahit mamatay ako, hindi ko siya patatawarin. Paano papasok si Jesus sa puso mo? Kung hindi mo bubuksan yan sapagkat ayaw mong paliparin dyan yung galit mo. Ayaw mong pakawalan dyan yung galit mo. Makakapasok lamang si Jesus sa puso ninyo kapag binuksan nyo yan. At kapag binuksan nyo, palabasin nyo muna yung basura dyan. Kapagkat hindi pwedeng pumasok si Jesus sa mga pusong basura ang laman. The Lord, amen. Doon sa mga anak na galit sa magulang, Panginoon, galit ako sa tatay ko sapagkat ayaw niyo maniwala sa gawain ito. Ito ang pangalan niya, pahala ka na sa kanya. At ngayon, Panginoon, ay wala na akong galit sa papa ko. Bahala ka na kasi sa kanya. Bahala ka na. Walang mahirap sa taong gustong maligtas. Kung gusto mong maligtas at hindi ka mahulog ng tuluyan sa bangin, ano ang iyong gagawin? Maghahanap ka ng makakapitan at maghahanap ka ng himala. Praise the Lord, amen. Gagawin mo ang lahat. Tatawag ka sa Diyos para hindi ka lubusang malaglag sa bangin. At ang himala ay darating sa iyo pagkat narinig ka ng Diyos. Ano ka maririnig ng Diyos kung hindi mo bubuksan ang puso mo? Kapagkat hindi lamang sa bibig manggagaling ang pagtawag sa Diyos, dapat kasama ang puso kapag tumatawag sa Diyos. Praise the Lord, amen. At paano mo madadala ang pusong yan kung puro basura yan? Ngayon pa lamang ay tanggalin ang basura para laging handa ang puso na yan na makarating sa trono ng Diyos. The Lord, amen. Mga anak kayo na narito, kahit ikaw ay tatay o nanay, meron ka ring magulang, hindi ba? At maaaring nakamatayan na ng magulang mo, sama ng loob sa'yo. Wala ka nang magagawa doon. Ang tanging magagawa mo ay gumawa ka ngayon para sa Diyos. Panginoon, tamatay ang tatay kong may sama ng loob sa akin. Noon na hindi ko pa alam ang buong katotohanan.
na ako pala ay mahal na mahal mo. Na ang ibinigay mo pala sa akin ay buhay mo. Subalit ngayon ay hayak na sa akin, kaya gusto kong mapatawad ako ng tatay ko. Panginoon, sa iyo ako humingi ng tawad. At magsisikap na ako na huwag mawalay sa piling mo habang buhay. Praise the Lord. Amen. Simple lang, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas. Kaysa alinmang tabak na magkabila ay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinag-iwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at nakatataho ng mga iniisip o binabalak ng tao. Praise the Lord. Amen. Himala ang gusto mo, manatili ka sa Diyos. Hanggat hindi ka dinidinig ng Diyos. Huwag kang mawala ng pag-asa kung sakasakaling yan ang huling hininga mo at di mo pa rin natatanggap ang hinihingi mo. Diyos ang nakakaalam kung bakit nananatiling nakabitin ang iyong panalangin. Ang mahalaga ay magpatuloy kang nananalangin at tumatawag at ang pag-asa mo ay buong buo, walang kulang. Praise the Lord. Amen. Panginoon, kung kalooban mo akong mamatay sa ganitong abang kalagayan, ikaw ang masusunod. Hindi ako. Hindi mahalagang pisikal na katawan, sapagkat ang kailangan mo ay ang aking espiritu. Mga anak, sino ang gusto niyo maging tatay? Doon sa mga sinungaling, ang tatay niyan ay hindi ang Diyos. Abagat ang tatay ng kasinungalingan ay si Satanas. Praise the Lord. Amen. Kaya doon sa mga sanay na maglupit ng buhangin. Ang paglulupit ng buhangin ay pagsisinungaling. Kaya kung sanay na sanay kayong maglupit ng buhangin, ngayon ang gawin yung lupit ay salita ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Mga anak, ang pagsisinungaling ay paglalagay ninyo sa inyong mga sarili sa tiyak na kapahamakan. Maging totoo, kapagkat ang Diyos ang nais ay katotohanan. Praise the Lord. Amen. Kung kayo lamang ay magiging matalino ngayon sa mga oras na ito, hindi kayo uuwi na walang sagot sa tanong niyo. At ang mga tanong ninyo ay tinanong na rin yan ng unang mga tao. Ang isang tanong ay saan nga ba ang punta niyo? Kung ang tanong na yan hanggang ngayon ay tinatanong nyo pa, kailangan ay ngayon ay masagot na yan. Saan nga ba ang punta nyo pagkatapos ng buhay na ito sa mundo? At isa lamang ang dapat na sagot dyan, sigurado ako sa langit ang punta ko. Praise the Lord. Amen. Meron ba taong nakakasigurado na sa langit ang punta niya? Meron. Paano mo masisigurado na sa langit ang punta mo? Panghawakan mo ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Ang sabi ng Diyos, anak, kahit mahirap patawarin mo, kahit sinampal ka na, bigay mo pang kaliwang pisngi mo. Kahit ninakawan ka na, matatanggap nyo lamang ang lahat ng kahirapan yan kung ang puso nyo'y bukas na at si Jesus ay nakapasok na sa puso nyo. Praise the Lord. Amen. At yan ang katiyakan ng kaligtasan na ay nasa inyo na.
kapag ang pusong yan ay may malasakit na sa kapakanan ng iba.